Magandang araw po sa ating lahat and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamusta po kayong lahat? Okay, so bago po tayo magsimula is manalangin muna tayo. So sino pwedeng manalangin sa inyo class? Okay, Jasim Marohom. Maraming salamat, Jasim Marohom. So bago po tayo magsimula is I'll be secure attendance. Muhammad Alagasi, Zahir Ali, Nadine Abdul Gapur, by Zehan Lumenda, Zehan Musa, Parhana Muntawil, Parhana Zainal, Jasim Marohom, and Sandra Zangkala. So, ating talakayin ang issue sa paggamit at pangangalaga ng likas na yaman sa Asya. So, pag narinig nyo ito class is anong unang pumapasok sa inyong isipan? So, by the way is ako nga po pala si Nazir E. Zailun at ako ang inyong maging guro sa Araling Panlipunan 7. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, nais ko munang itanong sa inyo, ano ang nakikita nyo kapag binuksan nyo ang inyong mga bintana? May puno ba? Okay? May bundok ba class? Ilog? Malinis ba ang kapaligiran? Kung ang sagot nyo ay oo, napakaswerte mo. Pero alam nyo ba na marami sa mga likas na yaman ng Asya ay unti-unting nasisira at ito ang pag-uusapan natin ngayon, ang mga issue sa paggamit at pangangalaga ng likas na yaman sa Asya. So bago po tayo magpatuloy is maaaring pakitago muna ang inyong mga cellphone at makinig po tayong mabuti. Then dito is mag-present din po ako ng video, then pakinggan nyo lang po at panoorin nyo. So, okay class, mag-start na tayo. Unang tanong, ano nga ba ang likas na yaman? So, para sa inyo is, ano yung likas na yaman? So, okay, Jasim Marohom, maraming salamat. Ang likas daw na yaman ay ang mga biyayang nanggagaling sa kalikasan, hindi ito gawa ng tao. Ito ay likha ng Diyos at libre nating nagagamit. So, ang likas daw na yaman ay libre nating nagagamit. Halimbawa sa yamang tubig is kung gusto nating kumuha ng isda is libre nating makukuha. Sa kagubatan naman, yamang kagubatan, kung gusto nating maghunting is libre rin. Ito yung ilan sa mga halimbawa ng likas na yaman ay una is yamang gubat, kagubatan, punong kahoy at mga hayop na nakatira rito. Yamang tubig, ilog, lawa, dagat at iba pa. Yamang mineral, ginto, yung sinusuot natin, tanso, langis yung ginagamit natin minsan sa sasakyan at saka carbon. Then, sa yamang lupa naman, mga taniman, kabundukan at kapatagan. So, dito tayo nagtatanim, kung paano tayo magtanim ng mga palay. So, yan yung mga halimbawa ng likas na yaman. Ang Asya ay napakayaman nila sa likas na yaman. Sa India naman ay mayaman sila sa carbon. Doon nila nakukuha yung kayamanan nila. Sa Saudi Arabia naman is mayaman din sila sa langis. Then dito sa atin sa Pilipinas is mayroon tayong mga kagubatan at yamang dagat. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, yung mga ibang tao is ginagamit nila yung ating likas na yaman sa maling gawain or yung pang-aabuso nila. Then may mga malaking suliranin tayong kinakaharap dahil sa sobra at maling paggamit sa mga likas na yaman. Mga isyong kinakaharap ng Asya sa likas na yaman.
So, number 1 is paggalbo ng kagubatan o tinatawag nilang deforestation. Ang labis na pagbutol ng puno ay nagdudulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. So, sa Indonesia is yung mga tao is there's no permit in government. Kinukuha nila yung gusto nila without permit sa gobyerno. Namumutol sila ng kahoy, then the impact is naapektuhan yung lugar nila. Kumbaga, nawawalan sila ng masilungan or masyadong mainit sa kanila dahil sa effect ng pagbutol nila. Then, wala silang alam kung paano nila i-manage. Halimbawa, class, di ba sa Indonesia is libu-libong ektarya ng kagubatan ang nasisira dahil sa So tama ka, Zangkala, dahil sa illegal logging at palm oil plantations. As you observe, class, is yung ibang lugar is masyadong binabaha dahil sa effect nung pagbutol ng kahoy or yung pang-aabuso sa kagubatan ay ang epekto nito sa atin is binabaha tayo or nagdudulot ng malaking pagbaha. Then pagguho ng lupa. Then yung mga hayop or yung nakikita nating mga hayop sa kagubatan is minsan is naiinitan sila kasi nga yun yung effect nung pagbutol ng mga tao sa kagubatan or yung pang-aabuso nila. Kasi hindi nila alam kung paano nila i-manage or kung paano nila gamitin yung likas na yaman natin. Then, hindi rin sila sumusunod sa batas. Kung ano yung batas ng gobyerno is hindi sila sumusunod. Gaya ng sabi ko is wala silang permit. So, number 2 is overfishing o sobrang pangingisda. Dahil sa sobrang pangingisda gamit ang dinamita, lason, nauubos ang mga isda at nasisira ang coral reefs. Alam nyo ba, class, di ba halimbawa sa South China Sea, maraming lugar na ang isda ay unti-unting nauubos. Doon sa South China Sea is marami daw mga isda na namamatay dahil sa pag-aabuso ng mga tao or yung pagtapon nila ng dinamita o lason, then naapektuhan yung mga maliliit na isda, hindi na nabubuhay ito dahil sa effect nung or impact nung dinamita or lason. Number 3 is pagmimina. Ang pagmimina ng ginto, tanso at iba pang mineral ay nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan, bundok na nasisira, ilog na nalalason at displacement ng mga komunidad. Alam nyo ba, class, na ang pagmimina ng ginto ay nakakasira ng kalikasan at nagdudulot ng pagbaha din pagdumi ng tubig. Halimbawa sa mga lalawigan sa Pilipinas, maraming bundok ang ginawang minahan at iniwang wasak. Di ba napapansin nyo yung ibang kalikasan, lalong-lalong na sa kabundukan is nagmimina sila ng ginto. Then ang impact nun is bumabaha yung ibang lugar, then iniiwan nilang wasak. So number 4, pollution sa tubig at hangin. Ang maruming usok mula sa pabrika at sasakyan at ang pagtapon ng basura sa ilog at dagat ay sanhi ng polusyon. So, ang sanhi daw ng pollution or yung tinatawag nilang air pollution ay ito yung dahilan mula sa usok sa pabrika at sasakyan at pagtapon ng basura sa ilog. So, ito yung minsan naaamoy natin sa kapaligiran natin, masyadong mabaho dahil sa pabrika at sasakyan, din yung hindi tamang pagtapon ng basura. So, dapat pag tinapon natin yung basura is hindi dapat itapon sa tubig. So, nakukuha niyo yung point ko, class? Halimbawa sa Ilog Ganges sa India, milyong-milyong tao ang umaasa rito pero ito ay isa sa pinakamaruming ilog sa mundo. So, ang mga tao doon is doon nila tinatapon yung basura nila sa ilog. Then, ang impact nito is mas lalong dumudumi ang kanilang ilog at saka bumabaho. As you can see, class, that is Ganges River located in India na yan yung tubig na tinatapunan nila ng basura or tinatawag nila Ganges River. So, dapat kasi hindi natin tinatapon yung basura natin sa ilog
dahil doon nagdudulot yung sinasabi nilang napakaduming tubig or tinatawag din nating air pollution. Number 5 is desertification. Ito ang paghahati ng lupa, dati taniman pero ngayon naging parang desierto dahil sa labis na pag-aararo, deforestation at climate change. Naintindihan niyo, class? Okay. So, ang dahilan nito is yung pagbutol ng kahoy or yung deforestation, pag-aararo, then climate change. So, minsan pag umuulan ng malakas is natutumba yung mga puno, then nagiging kwan na siya. Kumbaga, desierto na, mula nang nabubuhay na puno, meron naman nabubuhay pero iilan lang. Then, nasisikatan ito siya ng araw kasi natutumba na talaga yung puno doon sa isang lugar. So, nakukuha niyo yung punto ko, class? Okay. Pagpapalalim, ano ang epekto ng mga isyung ito? Nawawala ang kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka. Dumadami ang sakuna, baha, landslide at tagtuyot. Nawawala ang mga hayop at halaman. Lumalala ang epekto ng climate change. Kumukonti ang supply ng pagkain at malinis na tubig. So ito yung mga epekto ng pang-aabuso ng ating likas na yaman. So, dapat pangalagaan natin yung ating likas na yaman para mabuhay ito ng matagal at saka mapagkukunan natin ng daily needs. Pagpangalaga sa likas na yaman. Ngayon, class, is tanungin natin ang ating sarili, paano ba natin maiiwasan ito? So, any one of you, paano natin maiiwasan ito? Okay, maraming salamat. Narito ang ilang paraan para mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Una is pagdatanim ng puno or tinatawag nilang reforestation. So magtanim po tayo ng puno para iwas baha, para maligtas natin ng ating lugar, hindi masyadong magbaha. Then number 2 is pagre-recycle at tamang pagtapon ng basura or proper segregation. So paghihiwalayin natin yung basura natin. Then number 3 is pagtitipid sa paggamit ng tubig at kuryente. So dapat magtipid po tayo ng paggamit ng kuryente at tubig. Hindi natin abusuhin. Then number 4 is pagsunod sa mga batas na pangkalikasan. So pag may batas yung isang gobyerno is dapat sumunod po tayo para mapangalagaan ng ating kalikasan. Then number 5 is paggamit ng eco-friendly products. So nakukuha niyo yung punto ko, class? Okay. Kahit ikaw na isang estudyante ay may magagawa. Alam mo kung bakit, class? Itapon ang basura sa tamang lalagyan. So, pag may basura kayo is wag niyong itapon yung basura niyo kahit saan-saan. Wag itapon sa ilog, itapon sa tamang lalagyan or basurahan. Then, magtipid ng papel. Kung may papel kayo is magtipid kayo para iwas basura. Hikayatin ng iba na pangalaga ng kalikasan. So pag may kaibigan kang pasaway, nagtatapon kahit saan-saan, hikayatin mo siya na itapon niya sa tamang basurahan. Gumamit ng tumbler kaysa bumili ng bottled water araw-araw. So pag may baunan kayo ng tubig is gumamit kayo. Huwag kayong magbili ng yung tinatawag ng ice water kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit dumudumi ang ating lugar. Kasi yung lalagyan ng tubig is tinatapon nila kahit saan-saan. Paglalagom o pagtatapos. Ngayong araw ay natutunan natin na ang likas na yaman ay yaman hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo. Pero ito ay may hangganan. Kapag inabuso natin ito, tayo rin ang aanin ng masamang bunga. Bilang kabataan, mahalaga ang ating papel sa pangangalaga sa kalikasan. Magsimula tayo sa maliit, sa bahay, sa paaralan at saka sa komunidad, sapagkat sa simpleng hakbang, malaki ang ating maiambag. Tanong para sa mga mag-aaral, anong issue sa kalikasan ang madalas mong makikita sa inyong lugar? So, okay. Number 2, anong magagawa mo upang makatulong sa pangangalaga ng likas na yaman? Okay, maraming salamat, Giancarlo. So, number 3 is
iyong palagay, bakit patuloy pa rin nasisira ang kalikasan kahit may batas? Okay, Mr. Zahir? Okay, maraming salamat. So, sa ating takdang aralin, gumawa ng poster o digital artwork na nagpapakita ng isang paraan kung paano natin mapangalaga ng likas na yaman ng Asya. Gamitin ang recycled materials kung possible. Maraming salamat, class. Sana may natutunan kayo. So, goodbye, class. See you again.